What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Nagsisimula ang pelikula sa isang pintor na nagngangalang Finn na nahihirapang tapusin ng isang canvas sa kanyang apartment. Kasama niya sa lugar ang kanyang kasintahan na si Callie at ang kanyang matalik na kaibigan na si Jasper. Pinamamahalaan din ni Finn ng apartment complex habang si Jasper naman ay may problema sa pagsusugal. Isang araw, nakipag-usap si Finn sa security guard ng gusali na si Big Joe at inimbitahan ito sa isang house party na nakatakda kinabukasan. Nang maglaon, tumawag ang kanilang landlord na nagsasabing 2 buwan nang hindi nakakabayad ng renta ang isang tenant na nagngangalang Mr. B. Naaalala, pinuntahan ni Callie si Mr. B para tignan kung ano na ang nangyari. Kumatok siya nguit walang sumasagot. Ang tumpok ng mga lumang pahayadan sa pintuan ay nagpapahiwatig na matagal na itong hindi nakikita. Gamit ang isang reserbang susi, pumasok siya. Samantala, sa kwarto ni Finn, nag-uusap sila ni Jasper nang biglang pumasok si Callie at pinilit silang sumunod sa kanya. Pumasok ang tatlo sa apartment ni Mr. B at doon ay nakatagpo sila ng nakakapanindig balahibong diskubri. Isang dingding na puno ng mga Polaroid na larawan ng kanilang sala. Naging malinaw na lihim silang kinuuhanan ng litrato ni Mr. B sa pamamagitan ng kanilang bintana. Sa simula, inakala ni Jasper na sinisintahan sila ni Mr. B, nguit napansin nila kaagad ang isang kakaiba. Ipinapakita ng ilan sa mga larawan ang isang walang lamang silid at may ilang larawang nawawala sa koleksyon. Habang ini-scan ni Finn ng apartment, nakita niya ang isang malaking makina na nakaupo sa sulok. Mukhang itong isang higanting kamera na nakatutok mismo sa bintana ng kanilang sala. Isang Polaroid na larawan ang nakabitin dito na nagpapakita ng kanilang coat rack na nakatumba. Naintindihan ng grupo na ang mga larawan sa dingding ay galing sa kamera na ito, kaya bumalik sila sa kanilang apartment. Habang pinag-uusapan ng kanilang mga natuklasan, hindi sinasadyang natumba ni Callie ang coat rack eksakto gaya ng lumabas sa larawan. Paghambing sa eksena sa larawan, nakita nila ang perpektong pagtutugma. Doon sila dumating sa isang nakakagulat na konklusyon. Kinukuha ng kamera ang mga larawan eksaktong 24 hours sa hinaharap. Biglang, nag-click ang makina at gumawa ng isa pang litrato. Nang tignan nila ito, nakita nila ang isang larawan ng kanilang nalalaping house party na nagpapatunay sa kakayahan ng kamera na hulaan ng mga mangyayari. Nagulat silang lahat sa revelasyon, ngunit nanatiling may pag-aalinlangan si Jasper. Ayaw maniwala na kayang kumuha ng larawan ng hinaharapang makina. Habang naghahanap sa apartment, natagpuan ni Callie ang journal ni Mr. B. Doon, isinulat niya na nakita niya ang kanyang sariling kamatayan pamamagitan ng kamera. Binanggit din niya ang kanyang desisyon na labagin ng pangunahing tuntunin ng oras at kaswalidad. Samantala, maingat na sinuri ni Finn ang mga larawan at napansin ng isang pattern. Lahat sila ay kinuha eksaktong 8 PM. Napansin ng grupo na ang ilan sa mga larawan sa dingding ni Mr. B ay kinuha sa araw, ngulit may nawawala. Gustong malaman ng sagot, tinignan nila ang storage unit nito at natuklasan ng kanyang bangkay. Sunog at bulok ang kanyang mukha, ngulit buo pa rin ang kanyang mga damit. Naniniwala si Jasper na namatay siya dahil sa paglabag ng pangunahing tuntunin. Bumalik sa kanilang apartment, iminunghala ni Jasper na gamitin ang kamera sa pagsusugal. Nag-aalinlangan si Finn, ngulit sumang-ayon si Callie. Nang gabing iyon sa kanilang house party, nag-enjoy sina Jasper at Callie habang palihim na pumunta si Finn sa apartment ni Mr. B para kumuha ng litrato eksaktong 8 PM. Paghambing ito mula sa kamera, nalaman niyang magkapareho sila. Maya-maya lang, lumabas ang isa pang Polaroid na larawan na nagpapakita ng kanilang tatlo na nakapost na may isang sheet ng resulta ng pagsusugal na nakadikit sa bintana. Kinabukasan, ayaw pa rin ni Finn, gulit binalwanan siya ni Callie na kung hindi nila susundin ang mga larawan, baka mag-suffer sila ng kapalaran ni Mr. B. Para panatilihing ang ilusyon na nariyan pa rin si Mr. B, nagsimula siyang diligan ng kanyang halaman at kolektahin ng kanyang mga pahayagan.
Si Finn, na ngayon ay umaasa sa mga larawan para sa inspirasyon, ay nagpipinta ng anumang lumabas sa canvas nang hindi na kailangang mag-isip ng mga idea. Samantala, masigasig na idinidikit ni Jasper ang resulta ng pagsusugal bawat gabi na nagpapahintulot sa kanilang manalo ng malaki habang pinapanatili ang ilusyon na nariyan pa rin si Mr. B. Isang linggo pagkatapos, lumabas ang isang nakakabahalang imahe. Nakita sina Jasper at Callie na naghahalikan sa background habang nagpipinta si Finn. Buhay unit makakumporte para kay Finn, nakaramdam silang obligadong sumunod sa larawan para maiwasan ang paglabag ng pangunahing tuntunin. Nang gabing iyon, naghalikan sina Callie at Jasper ayon sa plano, ngunit tumagal ng napakatagal na nagpalakas ng selos at galit ni Finn. Galit na pumasok si Finn sa apartment ni Mr. B kung saan nakaimprenta na ang susunod na larawan. Sa pagkakataong ito, ipinapakita niya ang marahas na buki ni Jasper na si Ivan na nakaupo sa kanilang sala. Nagulat silang lahat. Alam ni Jasper na delikado si Ivan. Kinabukasan, nakabantay ng kinakabahan si Jasper sa kanya habang lumabas si Finn at Callie. Nang dumating si Ivan, naghinala siya sa biglaang tagumpay ni Jasper sa pagsusugal at humingi ng paliwanag. Inoffer ni Jasper sa kanya ang isang bahagi kapalit na pauwiin siya. Naon, bumalik sina Finn at Callie na dala ang susunod na larawan. Dito, hubad si Callie, nakapost para sa pintura ni Finn habang ang refleksyon ni Jasper ay makikitang nananood sa isang salamin. Matagal na tinignan ni Ivan ang larawan bago umalis. Kinabukasang gabi, naghanda sina Finn at Callie na magpinta ayon sa taggutulin ng larawan. Ngunit eksaktong 8 PM, nakita nila si Ivan sa labas ng bintana, nananood sa kanila. Lumabas na ang anino sa larawan ay si Ivan pala, hindi si Jasper. Hinarap ni Ivan at ng kanyang enforcer na si Marcus ang grupo at natuklasan ng sikreto ng kamera. Nakita ni Ivan ng isang pagkakataon, pinilit niya sila sa isang kasunduan. Dapat nilang bigyan sila ng pang-araw-araw na resulta ng pagsusugal para siya ay makinabang. Walang pagpipilian, sumunod sila. Sa loob ng ilang araw, nagpatuloy sila ayon sa taggutulin hanggang sa napansin ni Finn ng isang kakaiba sa susunod na larawan. Sa halip na isang typical na pintura, ang canvas ay nagpapakita ng isang kintang sagisag at krus na kwelong mukhang tila babala. Naniniwala ang grupo na ito ay babala mula sa hinaharap na sarili ni Finn. Lumalaki ang kanyang paranoia, nagtago si Jasper ng mga armas sa panigid ng sala at nagsanay sa isang kutsilyo, natatakot sa isang palaabasan. Nang gabing iyon, nakita ni Finn si Big Joe sa gate na kailan lamang naging pulis. Habang nag-uusap, palihim na nananaod si Marcos mula sa kanyang kotse. Bago maghiwalay, ibinigay ni Joe kay Finn ang kanyang card. Bumalik si Finn at ikinwento kay Jasper ang encounter. Hindi nagtagal, dumating sina Ivan at Marcos na naghihinala na sa presensya ni Big Joe. Natagpuan ni Ivan at Marcos ang police card ni Big Joe at agad na naghinala, humingi ng impormasyon tungkol sa koneksyon ng tatlo sa kanya. Binalaan silang papatayin ng tatlo, ngunit mabilis na nag-imbento ng kasinungalingan si Jasper na sinasabing ipinapakita ng larawan bukas na pinapatay ni Marcos si Ivan. Ang panlalangin ay nagparamdam kay Ivan na pagkadudahan sa kanyang sariling enforcer na nagtulak sa kanya na suriin mismo ang kamera. Habang papunta si Ivan sa apartment ni Mr. B para patunayan ng pahayag, sinamantala ni Jasper ang pagkakataon para saksakin si Marcos gaya ng kanyang pinagpraktisan. Nang bumalik si Ivan, nakita niyang patay si Marcos, ngunit inatake siya ni Jasper ng isang bat at napatay din siya naon. Itinapon ng grupo ang mga bangkay sa storage unit ni Mr. B. Maya-maya, lumabas ang susunod na larawan na nagpapakita ni Jasper na nakaupo sa sofa na may malaking tumpok ng pera na naintindihan na ang kayamanan ng pagsusugal ni Ivan ay kanila na. Kinuha nila ang pera na ngayon ay may kahalagaan ng milyon. Nang gabing iyon, iminunghala ni Finn na patiin ng pera at tumakas ng bansa, ngulit tumanggi sina Jasper at Callie. Nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang kanilang plano nang may tumatok sa pintuan. Ito ay si Dr. Heidecker, kaibigan at taulam ni Mr. B na hinahanap siya. Jasper, na hindi kayang panatilihing direkta ang kanyang kwento, ay nagpataas ng kanyang paghihinala. Naon, kumuha siya ng baril sa kanila,
humingi ng katotohanan na ibinunyag na nagpadala sa kanya ni Mr. B ng isang liham bago ang kanyang kamatayan. Ibinunyag ni Dr. Heidecker na nagpadala sa kanya si Mr. B ng isang liham na nagdedetalye ng tagumpay ng kamera at nagbabala sa kanyang sariling kamatayan. Kalakip ng liham ay isang nakakabahala na litrato, isang larawan ng kanilang sala na may sombrero ni Mr. B sa likod at dugong nakasabog sa mga bintana. Dahil sa takot sa kanyang buhay matapos makita ang larawan, isinara ni Mr. B ang kanyang sarili sa loob ng kanyang storage unit. Dinala ng grupo si Heidecker sa unit kung saan natuklasan niya ang katotohanan. Hindi namatay si Mr. B dahil sa paglabag sa pangunahing tuntunin. Sa halip, hindi sinasadyang natapon niya ang isang nakamamatay na kemikal sa kanyang sarili habang may inaabot sa isang istante. Ang kanyang kamatayan ay isa lamang malungkot na aksidente. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang nakakabahalang larawan na natanggap ni Mr. B ay para pala sa kinabukasan. Ibig sabihin ay kayang kumuha ng mga imahe ang camera ng higit sa 24 hours ng mas maaga. Gayunpaman, ito ay kasalukuyang nakaprogram upang kumuha ng mga larawan eksaktong isang araw ng mas maaga, palaging sa 8 p.m. Napagtantong banta si Heidecker sa kanilang sikreto, walang awang binaril ni Jasper gamit ang baril ni Ivan. Itinago nila ang kanyang bangkay sa storage unit bago bumalik sa bahay. Si Finn na natakot sa ginawa ni Jasper ay kinundema siya sa pagpatay sa isang inosenteng babae at nagpasya na umalis. Sa 8 p.m., kinuha ni Jasper ang inaasahang larawan ng kanyang sarili na nakaupo sa tumpok ng pera habang tiningnan naman ni Callie ang bagong develop na imahe para sa susunod na araw. Habang naghahanda si Finn na umalis, hawak ang maleta, papunta siya sa apartment ni Mr. B, kung saan nakita nila sina Jasper at Callie na mukhang balisa. Ipinakita nila sa kanya ang pinakabagong larawan mula sa camera, isang larawan ni Callie at Jasper na nakikipagtalik habang natutulog si Finn sa sofa sa background. Galit at pakiramdam na pinagtaksilan, hinarap sila ni Finn na naging dahilan ng pagtakas ni Callie. Sa isang sandali ng mapait na revelasyon, inilabas ni Finn ang isang engagement ring na matagal na niyang binili para kay Callie, na ibinunyag ang kanyang intensyon na pakasalan siya. Bago pa siya makapagsalita pa, bigla siyang sinuntok ni Jasper sa ulo na nagpabagsak sa kanya. Pagkatapos ay kinaladkad ni Jasper si Finn sa storage unit at tinalian siya. Determinadong sundin ang timeline na itinakda ng camera, handang tiyakin ni Jasper na ang larawan ay maggaganap eksakto gaya ng ipinapakita. Bumalik siya sa apartment, naghihintay na dumating ang 8 p.m. Kinabukasang umaga, nagkamalay si Finn. Sa storage unit, mabilis na nag-isip, sinunog niya ang mga lubid na nakatali sa kanya, kinuha ang mga susi sa bulsa ni Mr. B at tumakas. Sinamantala ang pagkakataon, pinuno niya ng tubig ang isang timba at pumunta sa apartment ni Mr. B. Pagdating doon, tinawagan niya si Jasper, nagbabantang sisirain ang camera pamamagitan ng pagbubuhos ng tubig dito. Hinihingi ni Finn na hayaan silang umalis ni Callie upang makapagsimula sila sa ibang lugar. Sa halip, tinawagan ni Jasper si Callie sa labas at itinutok ang kanyang baril sa kanya. Sunusubukang gamitin siya parang banta upang pilitin na sumunod si Finn. Gayunpaman, tumanggi si Finn na umatras. Mabilis na nag-isip, sinabihan niya si Callie na suriin ang bulsa ni Jasper. Nang gawin niya ito, natugpuan niya ang engagement ring na binili ni Finn para kay Callie. Dahil sa matinding emosyon, ngumiti siya bago ginamit ang pagkalito upang kunin ang baril ni Jasper at buksan ang pintuan para kay Finn. Ngayon ay muling nagkasama sa loob ng apartment, hinimok ni Finn na galit si Callie na mag-impact ng kanyang mga gamit upang makatakas sila ng lalong madali. Habang nagpupunta siya sa kanyang kwarto, biglang sumugod si Jasper kay Finn, sunusubukang patayin siya. Nang magsimulang matalo si Finn sa laban, muling lumitaw si Callie at binaril si Jasper na pumatay kay Finn upang iligtas siya. Pagkatapos ay tumakbo siya sa kusina, sinasabing kukuha siya ng yelo para sa mga sugat ni Finn. Ngunit nang sumunod si Finn, nahuli niya itong naghahanap sa ibang drawer. Mabilis na nagdahilan si Callie, ngunit naramdaman ni Finn na merong mali. Pagkatapos ay dinala niya ito sa kanilang kwarto, iniwan siya doon kasama ang yelo. Naghinala,
palihim na lumabas si Finn upang tingnan siya, ngunit nakita niya si Callie na nakatayo sa harap ng camera, sinasadyang pumupose. 2 sulat kamay na tala ay nakadikit sa bintana sa tabi niya. Nang gabing iyon, nag-click ang camera at nag-print ng panigong imahe. Nabigla si Finn. 8:00 ng umaga. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan niyang kumukuha lamang ang camera ng mga larawan sa 8 p.m. Hiningi ni Finn ang paliwanag kay Callie at dito na lumabas ang buong katotohanan. Bago ang mga kaganapan ng pelikula, nahihirapan ang relasyon ni Finn at Callie. Lumayo si Finn at pakiramdam ni Callie ay hindi siya minamahal, naghahanap ng ginhawa, nakipagtalik siya kay Jasper. Ang hindi nilang namamalayan ay kinukunanan ng time camera ni Mr. B ang kanilang affair sa buong panahon. Nang unang pumasok si Callie sa apartment ni Mr. B, natugpuan niya ang makina at ang koleksyon nito ng mga larawan, kabilang ang mga nakakainkriminang larawan niya at Jasper na magkasama. Isa sa kanila ay nakikipagtalik sa buong gabi. Natakot, inalis niya ang mga larawang iyon upang itago ang katotohanan. Sa pagsuri sa makina, na-realize din niya na ito ay nakaprogram upang kumuha ng mga larawan hindi lamang sa 8 p.m. kundi rin sa 8 a.m. Gayunpaman, pinili niyang itago ang 8 a.m. function matagos makita ang isang larawan ng kanyang sarili mula sa kinabukasang umaga, hawak ng mga tala na nagsasaad na Kunok quote stand over hide last week's daytime photos. Naunawaan na ang mga mensaheng ito ay gumagabay sa kanyang mga aksyon, nagpasya siyang gamitin ang nakatagong function ng makina upang lihim na magpadala sa kanyang sarili ng mga taggubilin. Ang kanyang layunin ay manipulahin ang mga kaganapan at ibalik kay Finn ang kanya. Bawat umaga kapag pumupunta siya sa apartment ni Mr. B sa pagkakanduling na pagdidilig ng kanyang mga halaman, kukunin niya ang pinakabagong 8 a.m. larawan na naglalaman ng bagong mensahe mula sa kanyang hinaharap na sarili. Isang umaga, nakatanggap siya ng isang taggubilin na nagsasaad na, "Halikan mo si Jasper ng matagal." Nagtagumpay ang manipulasyon ni Callie. Ang selos ni Finn ang kanyang regalo. Ang lahat na kanyang gusto ay laban niya ang kanilang relasyon upang patunayan na mahal pa rin siya. Noong nakaraang araw, nakatanggap na siya ng 8 a.m. mensahe na nagtuturo sa kanyang palitan ang larawan ng araw na iyon ng isang nakakainis na shit photo. Sumunod siya sa utos, alam na ito ay itutulak ni Finn na mag-react at ito ay mas naging epektibo kaysa sa kanyang inaasahan. Ngayon, mas naipaglaban niya ang kanilang relasyon kaysa kailanman. Ngulit matapos marinig ang pag-amin ni Callie, natakot si Finn. Agad niya itong tinanggi, naunawaan kung gaano kalalim ang lahat. Determinadong tapusin ito, nagpasya siyang sirain ang camera. Ngulit bago pa siya makakilos, binaril siya ni Callie, agad na pinatay siya. Sumabog ang dugo sa bintana tulad ng larawan na natanggap ni Heidecker. Si Callie, na ngayon ay desperadong baligtarin ang kanyang pagkakamali, ay naghanda ng isang tala na ilagay sa bintana para sa 8 p.m. larawan. Hindi ka dapat makita sa bintana. Naniniwala siyang kung makikita ng kanyang nakakaraang sarili ang mensaheng ito sa larawan, babaguhin niya ang kanyang mga aksyon na pipigilan sa lahat na mangyari at ire-reset ang timeline. Habang naghihintay siya na kumuha ng susunod na snapshot ang camera, dumating si Joe, ang pulis, sa pintuan. Natugpuan ang maraming namatay na katawan, inutos niya si Callie na lumabas. Hindi numaban si Callie, nanatili siyang kalmado, siguradong malapit nang mabura ang lahat kapag nakita ng kanyang nakakaraang sarili ang babala. Ngunit nang ilabas ni Joe si Callie sa bahay, nahulog ang tala na iniwan niya sa bintana. Natakot, sunubok ni Callie na tumakbo pabalik upang idikit ito muli, ngunit pinigilan siya ni Joe. Nag-click ang camera, kinuha ang 8 p.m. larawan. Bago pa ma-develop ang imahe, cut to black, nagtatapos ang pelikula. Mali si Callie, hindi niya makukuha ang katotohanan. Ito ay isang predestination paradox, isang causal loop. Nangyari na ang lahat at walang makakapagbabago sa hindi maiiwasan. Mag-subscribe para sa mga videos katulad nito, i-on ang notifications at mag-iwan ng like para suportahan ang channel. Salamat sa panonood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads.
Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat.